Nagsimula ang kwento sa apat na magkakaibigan sa kolehiyo sa McKinley Speedway. Lumabas lang si Nick para bumili ng ilang tasa ng soda. Pagbalik niya, umupo siya at sinira ang bench. Bumaba ang tingin ni Nick. Itong matandang ito, ang gusali ay mukhang ganap na wala sa lugar sa tabi ng mga modernong karera ng kotse. Tinanong niya ang kanyang mga kaibigan kung ito ligtas ang lugar. Sinabihan siya ni Hunt na huwag mag-alala. May mga bakod sa harap upang harangan ang lahat. Ngunit ang patuloy na panginginig ng boses mula sa mga makina ng kotse ay nakaluwag na sa mga tornilyo sa kalapit na mga haligi. Maya-maya lang, may lumipad na papel sa tabi ni Nick. Kinuha niya ito at nakita ang isang listahan ng mga patay na karera ng kotse. Mga driver, na puno ng matinding pagkabalisa ang puso ni Nick. Samantala, may nangyaring mali sa subaybayan. Ang ilang langis mula sa istasyon ng hukay ay tumapon sa Carahan. Isang kotse na sumusubok na bumalik sa nadulas ang track sa langis. Muntik itong magdulot ng pag-crash, ngunit hindi iyon ang pinakamasamang bahagi. Isa pang kotse, nagmamadaling lumabas bago pa matanggal ng mekaniko ang screwdriver. Lumipad ang screwdriver at lumapag sa gitna ng track. Pagkatapos ay nagsimula ang isang butterfly effect. Isang gulong ang lumipad papunta sa kinatatayuan at pinatay ang asawa ng lalaki. Nabasag ng gulat ng mga tao ang isang bangko. Isang sasakyan ang sumabog. Ang lumilipad na mga labi. Hiniwa ang isang pares sa kalahati. Isang babae ang natapilok at naapakan ng iba. Pagkatapos ay lumipad ang isang makina at crush siya. Ang lalaki ay nanatili sa tabi ng katawan ng kanyang asawa, ayaw umalis. Ngunit nang mapansin niya ito, kailangang tumakbo, huli na. Nagsisiksikan ang mga tao sa isang labasan. Magiliw na sabi ng isang security guard. Sa kanila ang kabilang panig ay bukas din, ngunit pagkatapos ng paulit-ulit na pag-crash mula sa mga hindi makontrol na sasakyan, hindi na kinaya ng lumang gusali. Nagsimulang gumuho ang malalaking bahagi nito. Sa kabutihang palad, ang lahat ng ito ay premonition lamang ni Nick. Napahawak siya sa hita ng kasintahang si Lori. Kinakabahan, lahat ng nasa harapan niya ay kapareho ng kanyang paningin. Nagtakda siya ng isang cowboy na may cap. Uupo doon. Pagkatapos ay sinabi niya na ang isang babae ay maglalagay ng mga tampon sa kanyang mga tainga ng mga bata. Natakot ang mga kaibigan niya. Pagkatapos ay nakita niya ang karerang sasakyan na malapit ng bumangga. Sinabi ni Nick sa kanila, kailangang umalis ngayon, kung hindi, mamamatay silang lahat. Sa kaguluhan, sinuntok ni Nick sa mukha ang isang lalaking nagngangalang Andy. Hindi rin niya sinasadyang natamba ang beer ni Carter sa lupa. At tinakbuhan si Nick, handang lumaban, ngunit bago pa maipaliwanag ni Nick ang lahat, isang kakilakilabot na pagbagsak nangyari sa loob. Nagsimulang tumakbo ang mga tao para sa kanilang buhay. Biglang naalala ni Carter ang kanyang asawa. Nasa loob pa rin. Sinubukan niyang bumalik, ngunit pinigilan siya ng security guard na si George. Sa sandaling yon, diretsyong lumipad ang isang gulong patungo sa kanila at napatay ang asawa ni Andy na si Nadja. Ang pag-crash na yun ay nag-iwan ng 52 katao na inilibing sa ilalim ng mga durog na bato. Tahimik na nagtipon ng mga tao sa pasukan ng Carahan upang magluksa sa mga patay. Yung mga ay iniligtas ng premonition ni Nick upang pasalamatan siya. Ngunit ang mundo ay ganoon. Ang ilang mga tao ay nagpapasalamat, habang ang iba ay mabilis na nakakalimutan. Naniniwala si Carter na hindi nakalabas ang kanyang asawa dahil sa seguridad pinigilan siya ni Guard George. Sinisi niya si George sa pagkamatay nito. Sa bahay, may isa pang babala si Nick. Sa kanyang panaginip, akala niya isa lang itong bangungot. Ngunit hindi niya alam na nagsimula na ang kamatayan. Samantala, nagmaneho si Carter ng tow truck papunta sa bahay ni George. Gusto niyang ipaghiganti ang asawa. Nang makita niyang patay ang mga ilaw sa bahay ni George, pumunta si Carter sa higaan ng truck at kumuha ng tumawid sa isang pala. Ngunit aksidente niyang nataman ang gear lever. Ang kawit sa likod ay nahulog sa lupa. Binalak niyang ilibing ang cross sa bakuran ni George at atali siya dito para sunugin siya ng buhay. Noon lang, isang malamig na hangin ang umihip sa truck. Isang nakalawit na alindog ang tumama sa switch ng radyo. Nagsimula ang malakas na musika. Sumasabog. Sa loob ng truck, nagsimula ang isang chain reaction. Sinubukan ni Carter na ihinto ang truck, ngunit natagpuan. Ayaw bumukas ng pinto. Napasigaw siya sa galit sa kinatatayuan niya. Hindi napansin ang kawit sa ilalim. Kanyang mga paa. Bigla siyang nahuli ng kadena ng truck, kinaladkad sa kalsada,
at sinunog ng buhay. Matapos mag-apoy ang gas leak. Nang makita ni Nick ang balita sa TV, sa wakas ay napagtanto niya na hindi ito nangyari. Panaginip lang. Bawat detalye ng eksena ay lumabas na sa kanyang isipan noong nakaraang gabi. Sa sandaling yun, nakakita siya ng isa pang pangitain. Malinaw na senyales yon, ngunit hindi niya alam kung sino ang susunod. Sa ibang lugar, inaayos ni Samantha ang kanyang buhok. Ang kanyang dalawang anak ay naglalaro sa labas, naghahagis ng mga bato. Sa buong bakuran, walang ideya si Samantha na ang kamatayan ay nakatutok sa kanya. Ang tagapag-ayos ng buhok ay nakatuon sa pag-istilo ng kanyang buhok. Hindi napansin na ang hair straightener ay nakaklamp sa isang hairspray can. Maya-maya lang, tumakbo papasok ang mga anak ni Samantha. Nadulas sila at bumagsak sa sahig. Ang eksena ay labis na natakot kay Samantha. Nang magbayad siya at lumabas, isang lalaki ang nagkataong nagmamaneho. Sa pamamagitan ng isang lawnmower, isang bato ang bumaril mula sa makina, at tumama sa kanang mata ni Samantha. Namatay siya, kaagad. Matapos basahin ang artikulo sa pahayagan, tinawag ni Nick ang kanyang mga kaibigan. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kanyang mga premonition. Sinusunod ng kamatayan ang orihinal na utos ng kamatayan, na pinapatay ang mga tao na may kadena ng mga aksidente. Ngunit hindi maalala ni Nick kung sino ang susunod. Tumanggi si Janet na tanggapin ang ideya. Gusto niya. Sa halip ay naniniwala na ang unang dalawang pagkamatay ay nagkataon lamang. Sabi ni Hunt simula nung sila lahat ay napahamak pa rin. Baka ay enjoy din niya ang oras na natitira niya. Malinaw, hindi niya ito sineseryoso, ngunit nakakatakot. Paulit-ulit na pumasok sa isip ni Nick ang mga pangitain. Upang malaman kung sino ang susunod, siya at ang kanyang kasintahang si Lori. Bumalik sa ngayon ay inabando ng Speedway. Sinubukan nilang maalala ang lahat mula sa panaginip. Ngunit naaalala lamang niya ang mga unang tao. Maya-maya lang, nagpakita si George. Dinala niya sila sa surveillance room. Gamit ang footage mula sa araw ng aksidente. Sa wakas ay naalala ni Nick ang buong utos ng kamatayan. Napagtanto nilang ang sumunod ay si Andy, ang mekaniko ng sasakyan. Ngunit nang matagpuan nila si Andy, napagtanto nila na ang buong lugar ng trabaho ay puno ng panganib. Tingnan mo, nasa paligid ako ng mga mapanganib na kagamitan araw-araw. I was meant to die mangyayari na ngayon. Biglang nag-malfunction ang elevator ng sasakyan. Isang sasakyan ang bumaba mula sa itaas. Tumalikod si Andy. Umiwas ito, hinampas ang katawan ni Andy sa wire mesh. Hinawakan ng bakal na bakod ang kanyang katawan. Parang cookie cutter, iniwan siyang pira-piraso, puno ng dugo. Batay sa pangitain ni Nick, si Hunt at Janet ay dapat na susunod na mamatay, ngunit sila ay pinatay sa parehong oras sa panaginip. Kaya hindi niya masabi kung sino ang unang nasa panganib. Kaya naghiwalay sila. Hinanap ni Nick si Hunt, habang sinundan naman ni Lori at George si Janet. Sa pool, si Hunt ay na-spray ng water gun ng isang bata. Galit niyang itinapon nito sa bakod. Ang baril ng tubig ay dumaong sa maling lugar. Aksidenteng na-activate ang maximum power mode ng drainage system. Pagkatapos noon, isang golf ball ang lumipad at itinulak ang maswerteng barya ni Hunt sa pool. Agad siyang pumasok para hanapin ito. Ang matinding pagsipsip ay naipit siya ng mahigpit sa kanal. Hindi siya nakatakas. Sa kalaunan, sinipsip ng malakas na presyon sa tubo ang kanyang mga laman loob. Samantala, hinuhugasan ni Janet ang kanyang sasakyan. Isang nakatayong antena ang nap unit ng washing machine, at patayin ang power box. Ang buong self-service car wash system ay tumigil sa paggana. Dahil sa gulat, natapakan ni Janet ang gas. Hindi niya sinasadyang nabuksan ang sunroof, isang tubo sa itaas. Sumabog at nagsimulang bumaha ang tubig sa sasakyan. Nang malapit nang mapuno ang sasakyan, itinulak ni Janet ang kanyang ulo sa butas ng sunroof, ngunit biglang nag-restart ang car wash. Tinutulak siya patungo sa umiikot na mga brush sa harapan. Nasa harapan niya ang panganib. Sa kabutihang palad, sakto namang dumating sina George at Lori. Itinulak nila pabalik ang kotse ni Janet at nailigtas ang kanyang buhay. Nagawa nilang iligtas si Janet, ngunit namatay si Hunt sa aksidente, kaya hindi sila sigurado kung ang kamatayan, itinigil ang listahan o kung nilaktawan lang nito si Janet. Kung magpapatuloy ang listahan, si George ang susunod. Mahinahon na tinanggap ni George ang kanyang kapalaran, ngunit kahit anong mangyari, hindi niya kayang tapusin ang kanyang buhay. Binuksan nila ang isang bote ng champagne, ipinagdiriwang ang inaakala nilang katapusan ng bangungot.
Ngunit habang nag-iimpake si Nick ng kanyang mga gamit, muling tumama sa kanya ang nakakasakal, nakakatakot na pakiramdam. Pagkatapos ay iniulat ng balita na ang cowboy mula sa pag-crash ng Speedway, si Jonathan ay nakaligtas. Napagtanto ni Nick na may mali. Sumakay siya sa kotse niya at mabilis na tumakbo papuntang ospital. Tinatawag si George sa daan, sinabi niya sa kanya na ang susunod na mamamatay ay malamang na si Jonathan. Sa sandaling yon, nakahiga si Jonathan sa ICU. Nakalimutan ng isa sa mga staff na patayin ang isang gripo. Umapaw ang tubig at nagsimulang tumulo sa ibaba. Tumulo mismo sa mukha ni Jonathan, nagsimulang mag-crack ang kisame at mukhang handa ng gumuho. Si Jonathan ay desperadong gumapang patungo sa labasan. Nang dumating sina Nick at George, dumiretso ang bathtub. Sa kisame, dinurog si Jonathan hanggang sa mamatay. Malinaw na, hindi pa tapos ang listahan ng kamatayan. Sumunod sa pila ay si George. Tinamaan siya ng ambulansya at itinapon sa hangin, at agad na namatay. Ngayon ay si Lori na. Si Lori, na walang kam-alay-malay, ay nanunood ng pelikula kasama si Janet. Wala siyang kaalam-alam na papalapit na ang panganib. Sa silid sa tabi ng teatro, may mga construction work na nagaganap. Iniwan ng isang manggagawa ang kanyang welding goggles, at itinuon nila ang sikat ng araw sa isang tumpok ng sawdust. Gumapang ang apoy sa daanan ng pintura at umabot sa mga bar aisles ng nasusunog na likido. Sa tamang panahon, natagpuan sila ni Nick. Hinawakan niya si Lori, at sinubukan siyang hilahin kaagad. Ngunit tumanggi si Janet na umalis. Tama lang ang pagsabog. Makalipas ang ilang segundo, binubundok si Janet sa lugar. Sa kabutihang palad, ito ay pangitain lamang ni Nick. Alam niyang wala siyang oras na sayangin. Kailangan niyang mahanap si Lori ng tama. Malayo, pagdating niya sa sinehan, kumalat na ang apoy. Kumuha si Nick ng fire extinguisher mula sa dingding, ngunit hindi ito sapat upang ihinto ang apoy. Tinabi niya ito. Sa sandaling yon, isang pako na baril sa malapit ay nagkamali. Ang mga pako ay bumaril, at inipit si Nick sa pader. Dahan-daang umagos ang gasolina patungo sa apoy. Sa gulat, kinuha ni Nick ang isang mahabang patpat mula sa nasusunog na tumpok. Bago pa umabot sa bar aisles ang apoy, pinindot niya ang alarma ng sunog. Ang mga sprinkler, umalis sa tamang oras. Napatay ang apoy, at sa wakas ay nailigtas niya si Lori. 2 linggo, nang maglaon, nakaupo sina Nick, Lori, at Janet sa isang kafe. Iniisip na sa wakas ay dinaya nila si kamatayan. Biglang lumihis ang isang truck upang maiwasan ang pagkahulog ng plancha at diretsyong bumangga sa kafe.